siya. Sige nga, Rocky, could you tell me his name? What's his name, anak? He's very famous. Especially nung panahon ng pandemic, di ba? Talagang maraming humanga sa kanya. Okay, sa kanyang katapangan, lalo na sa ibang bansa. No? Okay? O, di ba? Ayan po, ang sabi diyan, Pangulo. O, hindi yan si Bongbong Marcos, yan po ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, do you remember President Duterte? Naalala nyo ba? Si Digong, di ba? Tawag sa kanya Digong. Oh, naalala nyo ba po siya? Yan siya, di ba? And please, 1 million subscribers, please. Okay, so yan po, no? Siya ang may pinakamataas, tatandaan ng Pangulo, siya ang may pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Nakikipag-ugnayan po siya sa ibang Pangulo, no? Sa ibang bansa. Alright, tungkulin niya rin na pumili ng mga leader ng iba't ibang sangay ng pamahalaan na nasa ilalim ng kanyang pamunuan. Okay, so dapat niyang tiyakin grade 2 na maayos ang pagpapasunod ng mga batas na kanyang pinapatupad. Siya rin ang may pinakamataas na posisyon o pinakamataas na opisyal ng sandatahang lakas ng bansa o Armed Forces of the Philippines, AFP. Okay, may tanong ba grade 2? Ayan tatandaan ng Pangulo. Pagdating sa lalawigan o sa probinsya, ano naman po ang tawag sa may pinakamataas na kapangyarihan sa isang lalawigan o probinsya? Ang tawag po dito ay gobernador. O, tingnan yung larawan. Everybody say gobernador. So, in English, governor. Tatandaan ang isang gobernador naman, grade 2, siya ang may pinakamataas na posisyon sa isang lalawigan o probinsya. So ano po ang ginagawa niya? So may kapangyarihan siya, grade 2, na magpatupad ng mga programa o proyekto sa kanyang lugar. May kapangyarihan din siya, grade 2, na pumili ng mga itatalagang pinuno sa iba't ibang departamento sa kanyang lalawigan. Okay, so he has the power, alright, na magpatupad, to implement different programs, projects in his place. So, the province kung saan siya po doon ay ang gobernador. He also has the power to choose whoever person he would want to appoint to be the leader in a specific department. Naintindihan ba? Kasi meron pong mga departamento na hindi na kailangan dumaan pa sa botohan. I-a-assign na lang ng gobernador. Naintindihan? Okay, halimbawa sa Cavite, meron dyan Department of Education, hindi na kailangan magkaroon pa ng isali sila sa botohan, sa national election. Kung sino yung magiging gobernador, siya na lamang ang pipili. Sino magiging leader sa Department of Education sa Cavite, sa Department of Health, at marami pa o iba pang sangay o departamento ng lalawigan. Naintindihan ba, grade 2? Okay. So, pagkatapos ng lalawigan probinsya, syempre meron din sa mga syudad o lungsod. Okay? Ano naman ang tawag natin sa may pinakamataas na posisyon sa isang bayan o sa isang lungsod? Kilala nyo po ito. He is so very famous here in Manila. Who is he? Okay, tama. Ang may very good, Ruth. Very good, grade 2. Tama po kayong lahat. Ang may pinakamataas na posisyon sa isang bayan, sa isang lungsod o syudad, city, ay ang mayor o ang alkalde. So siya yung namumuno sa mga konsehal ng bayan o lungsod upang maging maayos ang kalagayan ng mga naninirahan sa kanilang nasasakupan. So, just like Isko Moreno, our previous mayor, diba, during the time of pandemic, he made sure, diba, that all of us Manileños, sino bang mga taga Manila,
taas ang kamay. Oh, ang tawag kasi sa mga taga Maynila, Manileños. Okay? So during his time when he was still the mayor, he made sure na okay tayong mga Manileños. Walang nagugutom nung panahon ng pandemic. Lahat nabakunahan, di ba? Okay, ligtas. At siniguro niya na hindi ganun tataas ang bilang ng mga taga Maynila na mahawaan ng COVID-19, di ba? Okay? Alright, so marami po din ginawang mga programa si dating Mayor Isko Moreno, di ba? Napalinis niya yung Divisoria, napaganda niya, napagawa niya yung iba't ibang ilang mga parke, pasyalan, di ba? Mga daanan at marami pang iba. So, ang isang mayor, dito, siya rin yung gumagabay sa mga chairman. Remember the chairmans? Chairwoman? Okay? So, ang isang mayor, siya rin gumagabay sa mga kapitan ng barangay para mabigyan ng tamang serbisyong publiko ang mga mamamayan ng barangay. Do you understand? So, okay? So, susunod lang si chairman kung ano yung papagawa o sasabihin ni mayor. Okay, sa ilalim ni Mayor, syempre, maraming barangay